Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Virgo. Okay. Virgo. Ooh. Okay. So, Virgo, nakikita ko sure dito na paki-comment sa comment section kasi parang resonated ito din sa Cancer. Yung relationship ka ba sa Cancer or may kaibigan or related ka sa Cancer? Kasi posibleng medyo natatakot kayo para sa kawalan, 'di ba? Natatakot kang mawalan ng pera, natatakot kang mawalan ng trabaho, natatakot kang maubos yung ipon mo, natatakot kang mawalan ng relationship, natatakot ka, marami kang kinakatakutan ngayon. Okay? But kung makikita mo dito, meron kang kailangan na malaman, 'di ba? Sinasabi ng Barasir dito, Virgo, na kailangan mo ng balanse ngayon. Last 2 weeks to ng April, so balanse. May ibang Virgo dito na parang may trabaho sila pero siguro napapagod ka na sa trabaho mo and natatakot kang mawala ng trabaho pero pagod ka na. Parang ganun. Comment down below nga, guys. Scarcity din kasi to eh. 'Di ba? Kasi kung makikita mo, konti na lang yan, natatakot ka na maubos ito. Ganun din dito, pera. It's either relationship or pera to. Marami kang kinakatakutan. Pero kung makikita mo dito, itong playing safe na to, playing it safe, sinasabi na, go with the flow ka lang daw, dahan-dahan lang. Etong teacher naman na to, sinasabi na kung ano man itong mga lack or scarcity na napagdadaanan natin sa buhay, may gusto itong ituro sa atin. Parang ganun. So, comment down below if resonated, guys. Oh, ganun din sa Taurus. Pareho kayo, oh. Okay. So, nakikita ko siya dito, Virgo. Masyado kang nakafocus sa kung ano yung sasabihin sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Masyado kang nakafocus sa nararamdaman ng ibang tao. 'Di ba? Ayaw mong ma-disappoint sila. Ayaw mong may masabi sila sa'yo. So, parang sinasacrifice mo yung kaligayahan mo. Nakikita ko sir dito na siguro first time mong magkaroon ng trabaho, magkaroon ng business, kumita ng pera. Sa nakaraan siguro ang dami-dami mong problema sa pera. But ngayon, sinasabi ng bara sa'yo na may pagkakataon ka nang makaalis doon sa scarcity eh. Kaso lang, may mga temptation dito. It's either karelasyon mo to. Pwedeng karelasyon mo, parents mo, in-laws, or kung sino man, kaibigan, or kung sino man itong temptation na to. It's either Capricorn siya, or Aries, or kung sino man siya, Leo, na tinitempt ka. Na parang sinasabi niya na, nako, ikaw lang yung makakasagot niyan. Comment down below, guys, kung ano tong kinakatakutan mo sa ngayon na maubos. Emotional blackmail ba to? Or natatakot mo wala ng pera, maubos yung pera, hiwalayan, masira yung relationship, parang ganun. Wow. Karmic justice siya, the law of karma, fairness. Sinasabi ng Barasir dito na posibleng makatanggap ka ng offer, new contract, renewal of contract, parang ganun.
Kaso lang, yun na nga. Diba? Resonated din siya dito. Nandun ka na eh. Like, ang nakikita natin dito, matagal kang walang trabaho, unemployed. Tapos biglang nagkaroon ng swerte, nakapasok ka sa isang company, sa isang trabaho. And ngayon, ino-offeran ka ng renewal ng contract. Ina-advisean ka na pwede kang tumas yung sweldo mo or ganito ganyan. But, wala eh. May hinahanap pang iba. Tatalikuran mo siya. So, nakikita ko sa'yo dito na may ibang Virgo dito na kung may trabaho ka ngayon, magre-resign ka siguro at the end of April, first week ng May. Or nakikita natin dito na hindi ka masaya sa kung ano man itong ginagawa mo siya ngayon. Kasi kahit kumikita ka ng pera, may kulang pa rin. Empty pa rin yung pakiramdam mo. So, yun. Nakikita ko sure dito na sayang yung opportunity na to. 'Di ba? Bagong opportunity kasi to eh. 'Di ba? Ino-offer sa iyo ng universe is either new contract, freedom, yun yung gusto mo eh. Parang itong trabahong ginagawa mo siguro sa ngayon is hindi ka free. Wala kang freedom. So, yun yung gusto mo. Yung gusto mo, yung malaya kang nakakakilos, nakakagawa. Nako. Sayang talaga to guys. Virgo, paki-comment sa comment section kung makaka-resonate ka dito. Kasi kung ako sa'yo, kung ako Virgo, ako lang okay, lahat naman tayo, nag-i-aim tayo ng freedom. Diba na, okay, yung trabaho na ginagawa natin is dapat may freedom ka. Magagawa mo sa anytime na oras. Yung hindi ka kailangan makisama. Yung parang ganon. Lahat ng tao nag-i-aim ng ganon. But, kung makikita mo dito, once in a lifetime offer ito sa'yo na good karma. It's either contract signing siya, renewal, or kano pa man. Pero ayaw mong tanggapin. Gusto mong talikuran siya. Kasi feeling mo hindi ka belong dito. Feeling mo may kulang sa'yo. Empty. Gusto mo ng freedom. And parang feeling mo useless yung prosperity, yung abundance. Kasi siguro malayo ka sa pamilya mo. Or pwede kang isang OFW ka. Tapos mataas yung sweldo mo na sa ngayon. Pero yung homesickness mo, yun yung kalaban mo. Comment down below guys. May marirealize ka na pagbabago or parang marirealize mo na hindi ito yung gusto ko eh. Parang ganun. Nakakaloka. Sayang. Alam mo yung sayang talaga. Kita mo ba? Kailangan mo ng balance. Kailangan mo ng adjustment. If OFW ka or nasa malayang lugar, malayo din yung pamilya mo, sinasabi na siguro itong nararamdaman mo sa ngayon is homesickness lang, bago ka lang sa trabaho. Masyadong emotional eh. Disappointed ka, hindi ka empty. Parang hindi ka makatulog sa gabi. Or parang iniisip mo na hindi ito yung buhay na gusto ko. Hindi ito yung freedom na gusto ko. Pero alam mo yung nararamdaman mo sa ngayon, kahit saan ka pumunta, pag ganyan yung mindset mo, walang mangyayari kasi hindi naman isipin natin na hindi naman lahat ng tao swerte na yung magkakapamilya, magsama-sama sila sa isang business, sa isang trabaho, sa isang company. Kasi ang nakikita ko dito is, nakikita mo yung pamilya mo sa Pilipinas na may celebration palagi, magkakasama, kahit mahihirap lang sila, wala silang pera, walang trabaho. Yun yung parang mindset mo na okay lang yun, kahit walang pera, basta magkakasama. Yung situation mo kasi is, kumikita ka ng pera, financially wala kang problema, pero emotionally sobrang burden ka. Gusto mo ng freedom. Maki-comment sa comment section guys. Understandable naman to kasi parang gusto mo nang unahin yung sarili mo, gusto mong magkaroon ng freedom, yung parang gusto mong magawa kung ano yung gusto mo. Pero
etong kasalukuyan mong ginagawa sa ngayon, maraming nagwi-wish nito, maraming unemployed sa ngayon, maraming gusto ng mayroon ka. So, bago ka mag-resign, bago ka pumasok sa isang sitwasyon or sa isang decision making, pag-isipan mo muna. Kung naniniwala ka sa sakripisyo muna bago saya, bago piyesta, siguro magtitiis ka pa ng konti. Pero kung talagang hindi mo na kaya, siguro freedom, ikaw lang yung magde-decision yan. Okay? So thank you guys. Bye!